Okay, great day believers. Yung first question po na sasagutin natin is yung how to register dun sa ating fact cycle matrix. So first step pong gagawin natin is go to factcyclematrix.com. Okay. So pag nakarating na po tayo doon, may makikita po tayong dalawang options dito sa baba, no? Isang login and isang registration. So yung login po para sa mga existing members na ng ating fact cycle matrix. So kung hindi pa tayo member, dito pa po tayo sa registration. Okay. Konting paalala lang po. Doon po sa information or details na ilalagay natin doon sa ating application form dito po sa fact cycle matrix, no? Yung mga ipifill up natin. Remember lang po na kung hindi po natin alam yung mga details about dun sa ating downlines, bago natin siya encode, pwede po nating lagyan muna temporary yung mga dapat nating pilapan sa kanya. Okay? So, for example, yung TIN ID, yung birthday, email address. So, pwedeng tayo muna ang maglagay nun kasi may possibilities kasi na minsan meron tayong downlines na kulang yung information or kulang yung details na naibigay niya. So, para ma-encode na natin siya agad, kahit hindi pa natin alam yung ibang information niya or kulang, pwede natin lagyan yon temporary kasi napapalitan naman siya. Next is yung name and password or username and password is admin lang po ang pwedeng makapagpalit kung gusto niyo po siyang palitan. So, pag re-request po kayo sa office, kung gusto niyo pong palitan yung username niyo or password. Next naman po, kapag nagkamali po kayo sa ating sponsorship and placement, hindi na po siya nagbabago. Kaya make sure po na tama at hindi tayo magkakamali dito po sa ating sponsor username and placement username. Kasi po hindi na po siya mababago. Okay? So, makikita natin yung mga pipilapan po. Pilapan po natin yung first name. First name is sponsor username po. So, pag napilapan na natin yung first name, middle name, and then yung last name, yung sponsor username po, and yung upline. Yung sponsor po is yung ating nag-invite sa atin or yung ating upline. So, siya po ilalagay natin dyan. For example, so, after nyan, placement username, ito po, dito po natin ilalagay kung saan tayo idudugtong. Depende po sa existing structure po ng ating upline. So, for example, idugtong tayo kay Kati001. Okay? So, kung nailagay na natin si upline or yung nag-invite sa atin, tapos yung placement, depende po sa structure niya, may lalabas po dito sa placement, no? Kung ano yung available slot sa left and right ni Kati001. So, for example, dito tayo sa right. Okay? So, pag napila pa na po natin nasa taas, dito po sa baba, mapapansin nyo, meron kayong nakikitang registration card info or yung code na kailangan po natin. May dalawang option po para magkaroon tayo ng code. No? Una, either kay upline tayo nag-purchase ng entry package or dumirekta po tayo sa office para bumili ng codes. Okay? So, kung ba may codes na tayo, ilagay po natin yung code. Okay? Make sure po na tama lahat, no? Wala tayong mali dito sa nilagay natin dito. I-sure po natin kasi mahirap na po ang magkamali. So, after nating malagay yan, click po natin yung next. Okay? So, sa next page is makikita na natin, no, yung personal information na kailangan ng ating system. So, pili lang tayo ng username. So, Gerald yung nilagay natin. Ilalagay lang natin is yung Gerald. For example lang to, Gerald001. Okay? So, sa password, kayo na rin po ang mag-isip kung ano yung gusto nyong password. Okay. So, pagkatapos po ng password, lagyan natin yung birthday. So, next naman is yung email address. So, kailangan po natin ng email address ng ating downline or yung ating i-encode. So, example,
Okay? So yan, may email address na. Next is yung contact number. Okay? So, kailangan yan, bukod sa phone number, meron din tayong mobile number na ilalagay. Okay? Okay. So, sa additional information naman po, yung ating TIN number. Yung TIN number po na meron tayo. So, ilagay natin yon. Okay? Current job, depende po sa inyo kung ano yung kasalukuyang trabaho nyo, pero mostly nilalagay namin is employee. No? Employee. Then your address, your current address po, ilalagay natin siya dyan. Okay. So, yung city. And yung zip code. So, zip code. Kailangan natin ng zip code, no, kung saan tayo nakatira. Okay. So, kung kumpleto na natin yung information na kailangan ng ating system, click na po natin yung register. Okay. So, click natin yung register. Ayan, makikita po natin yung notification. So, yung ating registration is successful po. So, meaning, okay na. Nakapag-encode na tayo. Para ma-check natin kung meron na talaga tayong account dito sa FactCycle Matrix, balik po tayo doon sa login area. Okay? Dahil meron na tayong account, ibig sabihin, member na po tayo ng ating FactCycle Matrix. So, click natin yung login para ma-sure na meron na tayong account. Yung password. Okay, naka-login tayo. Ibig sabihin, naka-register na tayo sa FactCycle Matrix or meron na tayong account. So, para makita yung structure natin, punta lang po tayo dito sa left side na meron tayong makikita mga options dito. Click natin yung network and then yung phase 1 genealogy. Okay? So, yan. Makikita natin yung ating structure. So, next time na kapag tayo naman ang mag-e-encode, click lang natin dito yung sign up here. Kung left or right, depende po sa inyo kung saan nyo siya ipi-place. So, yan po yung ating way, no? Or process nung pag-register dito sa ating FactCycle Matrix.